At kung ito pong mga salitang ito ay talagang tumatalab, dapat hindi na tayo malulungkot buong taon sa dami ng mga nagbabatian. But then why are people lonely? Sa kabila ng ating mga panalangin, sa kabila ng ating pananalig, sa kabila ng mga pangako sa Biblia, mga kabanalan, paggawa ng mabuti, bakit marami pa ring lugar sa puso ng tao para magkaroon ng kalungkutan? Yan po ang nais nating suriin para magbaon tayo sa bagong taon ng armas laban sa kalungkutan. Why are people lonely? Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sapagkat kayo ay pinagmumula ng karunungan. Turuan niyo kami ngayon, Panginoon, unawain itong konsepto ng kalungkutan at nang sa ganon, maiwasan, magamot, mapakonti, mapaliit ang epekto nito sa aming buhay. Patawarin niyo kami, Lord, sa mga kasalanan namin, sa aming mga pagiging makasarili, sa kakitiran na aming isip, sa sobra namin, Panginoon, na pagpapahalaga sa aming mga sarili over other people, pagsisinungaling namin sa aming mga pagiging makasalanan. Ipatawad niyo ang mga pagkukulang namin. At nawa, Panginoon, kami po'y linisin niyo. Gawin yung karapat-dapat na humingi ng pagpapala. Dahil kayo'y mabuti, hindi dahil kami deserving. We pray, Father, that you may heal us, cleanse us, empower us to receive your word, so that your word may become our medicine, our food, our vitamins in our daily life. Turuan niyo po kami, Panginoon, na makinabang sa inyong karunungan, at ito lalong-lalo ngayon sa area ng kalungkutan sa buhay. Teach us, lead us, empower us. In the name of Jesus, we ask you, Lord, protect us from work of evil men, of malicious men, even evil spirits. At mga kamahal namin sa buhay ngayon na hindi namin kasama, pagpalain nyo rin, nawa malugod kayo sa amin. Dinadala namin ang aming pag-ibig sa inyo, ang paghingi ng pagpapala, maging aming mga handog. Pagpalain nyo po kaming lahat sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So, Happy New Year. Yet, why are people lonely? Why people can be and why are people lonely? One is because people are people. People are human. Psalm 103 verse 14, for he knows how we were made. He remembers that we are dust. Naaalala ng Diyos at alam niya kung paano tayo nilikha, ano ang material na ginamit sa paglikha sa tao, na tayo ay gawa sa lupa, sa alabok, na ang talagang basic component of humanity is prone to a lot of decay, a lot of loneliness, even a lot of weaknesses. Mark 14:38 says that the flesh is weak. Mahina talaga ang laman. At kasama sa kahinaan na yan ay madaling malungkot. Ang saya-saya ngayon, mamaya malungkot. Kasama sa ating natural composition. Why is being human a reason for being sad? Because humanness means emotions. Pagka may emosyon ka, ikay tao. Kaya marami rin nga, hayop, may emosyon. Kita-kita natin mga emosyon ng mga aso, paano sila natutuwa, nalulungkot, natatakot. At yung iba pang mga likha ng Diyos may mga emosyon din. At ayon sa mga pag-aaral, maging mga halaman ay nakakadama ng kasayahan, kalungkutan, natutuwa sila, at sila kuminsan na stress. May mga experiments sa may mga halaman na pinapakinig ng rock music, nangamatay. At pinapakinig naman sila ng mga classical at magagandang melodious music, lalo silang gumanda. Meron silang emosyon. Sa mga pag-aaral nga, pag may hawak kang itak, lalapit ka sa halaman para tagain, na-stress siya. At ginawa niya ng mga experiments na nilagyan siya ng mga pangsukat ng electrical activity within the plant, talagang nagkakaroon ng very strong electrical activity pag may masama kang balak doon sa halaman. So may emosyon. Tao pa na nilikha sa wangis ng Diyos. So, natural lang sa tao na malungkot. Hindi yun kakaiba at hindi yun dapat ipagluksa. Natural yun. Mark 14:33-34, he took with him Peter and James and John and began to be distressed and agitated. And he said to them, I am deeply grieved, even to death. Remain here and keep awake. We are talking about the Lord Jesus. That even Jesus grieved. Sabi niya, sobrang lungkot ko, halos ikamatay ko ang lungkot. Sabi niya sa kanyang mga kasama. Why are people lonely?
Because people are like God. At sasabihin natin, anong kinalaman ng Diyos sa pagiging malulungkotin din ng tao? Genesis 1:27, so God created humankind in His image. At sa Genesis 6:6, and the Lord was sorry that He had made humankind on the earth, and it grieved Him to His heart. Ikinalungkot ng Diyos na nilikha niya tayo. Kakalungkot naman talaga ang mga tao, di ba? Kung minsan magulang ka, malulungkot ka dahil ganitong nangyari sa iyong anak. Sabi ng ibang magulang, buti pa, hindi ko na lang ipinanganak ito, naging ganito pala. Ikinakalungkot mo kung minsan ang kinakalabasan ng iyong napangasawa na nung simula in love ka, tapos ngayon gusto mo na siyang lasunin. Ikinakalungkot mo ang nangyari kung minsan sa boyfriend mo, girlfriend mo, ang ganda-ganda ng simula ninyo, kulay rosas ang pag-ibig. Yun pala, yun ang magiging dahilan ng sobrang mong kalungkutan. So ang Diyos nalungkot din na nilikha niya yung tao. Kung siya nga nalungkot sa nilikha niya, tayo pa kaya ang hindi malungkot sa mga pinaglililikha natin sa buhay natin, sa mga pinapasok natin mga kontrata, mga pinapasok nating commitments, mga binibitawan natin mga pangako, nagkakalungkot-lungkot din tayo. Tulad ng Diyos. Because God is capable of loneliness. At kung si Jesus malulungkot, ang Diyos Ama sa langit malulungkot, sobra ka namang ma-exempt dyan na hindi ka malungkot. Why are people lonely? Because people have needs. People have requirements to be happy. Hindi ka naman laging masaya eh. Masaya ka kung nakatanggap ka ng text mula sa mahal mo sa buhay, malungkot ka pag wala. Masaya ka pag meron kang pera, malungkot ka pag wala. Hindi lagi. Pero nakakalungkot din yung walang pera. Huwag niyong i-deny, napakalakas magpasarap ng buhay ng pera. Diba? Ang saya, ang lakas magpasaya niyan. Sabi nga ni Solomon, money is the answer to everything. Sabi ni Solomon. Of course, it's an exaggeration because that's poetry. People need things. May kailangan tayo. May kailangan ka na minimum amount of money, minimum number of this and that, para ka sumaya. Kailangan ng tao ng ganyang mga bagay. Kaya nung ina-address ni Jesus ang mga kalungkutan ng tao at pag-aalala, Matthew 6:31, therefore do not worry, saying, what will we eat? Or what will we drink? Or what will we wear? Natural sa tao, iniisip niya yun. Wala akong damit, wala akong makain, wala akong mainom, wala akong ganito, wala akong ganyan. Well, truth, people need things, but the other truth is this: many things are not always available. Many things, though available, may not always be abundant. Hindi sapat. Kulang at kulang at kulang. At dahil sa laki ng isip ng tao, sa laki ng puso ng tao, at sa laki ng maaabot at mararating ng kanyang kaalaman, ng kanyang consciousness, madalas kulang lahat. Ang laki-laki ng puso natin, kulang ang pag-ibig na ibinibigay ng mga taong inaasahan nating iibig sa atin. Kahit gano'ng kalaki ibigay niyan, kulang pa rin. Kasi ang laki ng puso mo nilikha ka na wangis ng Diyos. Pag inunawa natin, mga kapatid, ang ibig sabihin nilikha ka wangis ng Diyos, ang Diyos ay walang hanggan eh. Kaya kung minsan, pati mga pangangailangan natin, kagustuhan, walang hanggan. And we always equate it with being bad. Sabihin natin, wala ng contentment ang tao. No? But that can reflect also the greatness of God. That God is not always just contented with anything. Matapos nga niyang likhain ng tao, sinabi niya, ay, it's not good that man should be alone. Hindi rin siya nakontento sa ginawa niya. Dadagdagan niya. Tapos nung dumami, nalungkot siya, nalikha niya pa karami-raming tao. No? May emosyon siya tulad natin. Kaya tayo yung hindi kontentong ganito lang, hindi kontentong ganyan yan. Because we were wired, we were created to be great. To do great things. To reach out to the stars. No? Kaya pag tinitingnan ko ang mga tao, ang galing ng tao. Nakagawa siya mga building, instruments, microscope, salamin, magawa siya, nagle-laser siya ng mata, naglalagay siya ng contact lens, gumagawa siya ng mga eroplano na lumilipad, mga barkong lumulutang. Bakit? Ang mga butikiba nakakagawa niyan. Diba? Ang galing ng tao. Bakit? Kasi likha tayo ng Diyos. At yung galing na yan ng tao, nagiging dahilan din para siya lumungkot. Parang si Alexander the Great. Tinawag na great dahil napakarami niyang nasakop ng mga lupain. At nung narating na niya ang kahangganan ng kanyang pwedeng marating,
Siya yung nagngangal-ngal. Umiyak siya, lumuha. At tinanong siya ng mga general, bakit nga nalulungkot after having conquered so much? Sabi niya, wala na kasing natirang pwedeng i-conquer. Kinalungkot niya yun. Ganon tayo. Unawain niyo yun, huwag niyong laging masamain na ang tao laging gustong lumaki kasi nilikha tayo sa wangis ng Diyos. Sumasama lang kung sa paglaki mo, pinuputol mo na yung iba. Sa pagpapalaki mo ng iyong espasyo, inaagawan mo na yung iba. Kaya nagkakaroon ng bad effect. But as you can see, the universe is so big, kahit magtiki-tiki sa tayo ng mga planeta, kulang pa tayo sa dami ng mga stars at mga heavenly bodies. Kung malalaman lang natin kung paano pupuntahan yun. At nagsimula na mga taong alamin ang mga bagay na yan. So people need things, and the things are not always available. But there's a great reason why many people are lonely, because people need people. Nilikha tayo ng Diyos na dapat may kasama, may kapartner, may karamay, may kasama sa saya at sa tuwa. Nung nilikha ng Diyos sa mga bagay-bagay, lahat sinabi niya, it is good. And God saw, and He said, it was good. And God saw the light and said, it is good. And the first, it is not good in the Bible, was when God said, in Genesis 2:18, then the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him a helper as his partner. Yan ang kauna-unahang it is not good. So ayaw ng Diyos, nag-iisa tao. At kanyang ginawang conclusion, hindi tama. So ang tao ngayon, created by God, needing other people. At dyan galing lahat ng problema. Because the people you need don't always need you. The people you want don't always want you. Hindi magtapat-tapat, gusto ko si A gusto niya si B gusto niya si C. Kaya at the end of the day, zero lahat ng tao kasi bihibihira nagkakatagpo. Kaya mga kapatid, pag nakakita po kayo ng dalawang taong nagkagustuhan na sila, masaya sila together, huwag niyo nang guluhin. Because there are two less lonely people in the world. No? Kesa sa ang lahat lonely, pinaghihiwa-hiwalay. Yung iba miserable, pag nakakita sila ng masaya, iniintriga para magkagulo. Kasi hindi nila kayang dalhin na may masaya tapos sila hindi. But yes, we were wired to need people. And this is the same reason why most of us are sad.